Sa pagkakataong ito, nangako akong hindi na kita saktan. Tumakbo ka. Bakit hindi ka tumatakbo? Tingnan mo ako ngayon. Hindi kita papayagang makalakad. Itigil mo yan. Ano nang ginagawa mo? Baka pwede kong hilingin sa iyo. Tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Hello, sinasaktan ko ang sarili kong babae. Anong pakialam mo? Nagmamalupit ka. Hindi ko siya ginagawang masama. Lumapit ka. Sinasabi mo bang pinagsasampal mo ako? Papatayin kita. Tama. Ikaw ang pinagsasampal ko. Domestic violence, ha? Subukan mong saktan ako kung kaya mo. Tumigil ka na. Huwag kang lumapit. Sinasabi ko sa'yo, ako ang manager ng Chen Group. Ako. Natatakot akong tumakbo. Hindi ka makapasok, pumunta ka dito. Huwag lumapit, huwag lumapit. Nagkamali ako. Pwede mo ba akong ibaba, please? Nagkamali ako, ate. Ate. Tatlong malupit na lalaki. Pumunta na sa LAN. Isang babae lang ako. 5 sunod-sunod na pambansang champion sa martial arts. Really, hindi. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang nakikialam. Go. Kampiyon. Binabati si Liziao sa pagtagumpay laban sa 4. Natalo ang 4 na higanting boksinggero. Nakuha ang kampyonato sa palarong martial arts na ito. Really, hindi. HU. Tia. Naiintindihan ko na. Huwag maliit sa blind date ng tanghali. Mag-alala ka. Ang kausap ay kilalang negosyanteng may malasakit. Mabait din. Tinitiyak kong hindi ko sasabihin ang aking sariling pagkakakilanlan. Ngayon, isa akong karaniwang maliit na abogado. Tanga. Anong hindi mo sinalihan? Bakit ka naglakas loob na mag-ulat? Zheng Hao. Nasa labas si Zheng Hao. Ang iyong kadate ay malapit nang dumating. Sige na. Basta't nadala na ang tao. Ngayon, ikaw ay kilalang philanthropist sa Yonshen. Sa kasalukuyan, kayo ang namumuno sa charity fund. Malapit na ang pagpili. Kailangan mong laging tingnan ang iyong imahe. Sa tulong ng charity fund, mas madali tayong makakagawa. Ihampas mo siya palabas. Tay, sino ba talaga itong si Liziao? Nakikinig ka ba? Sabi sa mga talaan. Abogada siya. Hahaha, mas maganda kong abogada. Lumalago ang negosyo natin. Mas dumadami na ang mga nagmamasid. Mukhang malinis ang pamilya niya. Madali siyang makontrol. Sa isang sandali, parang akma. Magandang pagsasanay. Hayaan siyang linisin ang aming negosyo. Na matagumpay. Huwag na sanang maging katulad ng perang pangarap. Kamusta? Narinig kong palagi kang nakatuon sa kawanggawa. Talagang hinahangaan kita. Miss Lee, sobra naman ang iyong papuri. Ay nga pala, napansin ko sa iyong impormasyon na sa mga nakaraang taon ay wala kang ginawa. Ano bang ginawa mo sa mga nakaraang taon? Sumali ako sa pagsasanay ng mga abogado na sarado. Kaya matapos iyon, saka lang ako nag-aral para sa doktorado. Ang profesional na kakayahan ni Gian Lee ay tiyak na napaka-astig. Tama. Hindi ba, ang ating yaoyaw ay hindi lamang matalino mula pagkabata. Bilang karagdagan sa pagiging mahusay sa pag-aaral, napaka-maawain at simpleng tao din. Pinakaangkop na dalhin sa bahay. Sang-ayon ako.
gusto ng pamilya namin ng ganito. Mahinahon na mabuting asawa at ina. Bagaman ang kalagayan ni Xiao ay karaniwan, mukhang hindi naman siya matapang, at mukhang tapat din siya. Mas madaling kontrolin ang mga karaniwang tao. Zheng Hao kung totoo talagang pakakasalan mo si Qian Li, baka pwede mo siyang tratuhin ng mas mabuti. Huwag nang parang si Qian Meng. Si Qian Meng ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Sino bang nag-udyok sa kanya na tumakas kasama si Xiao Xiao? Sasabihin ko sa'yo. Kung maglakas loob kang magsalita ng kung ano-ano, alam mo ang magiging resulta. Alam ko. Mom at Dad, mag-relax kayo. Sa pagkakataong ito, magiging maingat ako. Sana hindi ko mapatay ang tao. Sa totoo lang, mahirap na ngayon, makahanap ng abogado na matututo. Nakalimutan ko ang cellphone ko sa restaurant. Babalik ako agad. Ano ang pakiramdam mo? Gwapo at maayos ang kanyang hitsura. Ang mahalaga, narinig ko, na siya ay isang napakamahigpit na negosyante. Nakatulong din siya sa maraming mga paaralang pag-asa. Basta't gusto mo, ayos lang. Kasi siya ay isang tao ng kultura. Pagkatapos mong ikasal, ayusin mo na ang iyong ugali. Huwag mo nang dalhin ang mga gulo at labanan sa bahay. Nakuha mo ba? Huwag kang mag-alala, tiya. Hindi na ako magiging illegal na boksingero. Naging kampiyon sa martial arts na ako. Mula ngayon ay magiging isang ordinaryong abogado ako. Kahit na mabait na si Xiao. Masaya ka na ba? Ngayon ay mabait na ako. Sasakay na ako. Maghintay ka dito. Ian-gi, Li. Tita, hindi ka umalis? Ian-gi, Li, ikaw. Hindi ka pwedeng magpakasal sa anak ko. Tita, ayaw mo ba sa akin? Hindi ko iyon ibig sabihin. Ikaw ay isang mabuting dalaga. Ito ang aking anak. Ito ang aking anak. Siya ay hindi kasing hitsura ng inaasahan. Siya, mayroon siyang espesyal na trabaho. Natatakot akong may panganib. Tita, nais mo bang sabihin? Si Chen Zhenghao ay nagbigay ng tulong. Maaaring madaling maapektuhan ng masamang pahayag mula sa iba. Nakalimutan mo kung ano ang trabaho ko. Ako ay isang abogado. Maaari kong patunayan ito para sa kanya. Hindi. Ginoong Li, pakinggan mo ako. Totoo ang tungkol sa pamilya Chen. Yao Yao. Nandito ka rin, yan, Chen. Wala. Kung ganoon, mauna na ako. Anong nangyari? Ano ang sinabi niya sa'yo? Sa tingin ko, may kakaiba kay yan, Chen. Yao Yao, bakit hindi ka lumipat sa bahay ko ngayon? Gusto rin ng pamilya ko na makilala ka ng maaga. Sakto, makakauwi tayo ng maaga. Maging katulong tayo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bobo, nasaan ang mga alituntunin mo? Sige na. Isa lang ang katulong namin dito. Kung palalayasin mo siya, sino ang mag-aalaga sa bahay na ito? Lumayas? Tatay, kung ganoon, gawin na natin ng mas maaga. Pakakasalan si Xiao at papapasukin siya sa bahay. Magandang sanayin ng maayos. Maraming tao ang nakatutok sa ating kamakailan. Tamang-tama, magagamit ko ang pagkakakilanlan bilang abogado. Tulungan mo kaming ayusin ang mga puwang at butas. CJ, tara na. Zhenghao, maganda ang seguridad niyo sa bahay Ganun. Para hindi ka makatakas. Anong sinasabi mo? Ganun. Kailangan ito para hindi ka makatakas. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, kailangan talaga ng ganitong karaming gwardiya para mapanatili ang kaligtasan ng aking asawa. Zhenghao, talagang maalalahanin ka. Siyempre, ikaw ang asawa ko. Mabuti na lang sa'yo. Tara, tingnan natin ang bahay natin. Swerte. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong saktan. Kahit nagkasalubong lang naman, bumangon ka na, huwag kang matakot. Narinig mo ba? Sinabi ng ginang na bumangon ka. Una, Ginoo at Ginang. Ayoko na. CJ, bibigyan kita ng kabayaran mamaya. Huling buwan ng sahod. Ayoko na, ayoko na.
Yung katulong niyo, bakit parang napakakaiba? Parang natatakot siya sa isang bagay. Hindi mo ba alam yung asawa niya? Sinasaktan siya palagi. Matagal na kasi ito. Kaya nagka-depression na siya. Kaya nagmamadali siyang umalis. Ganun pala yun. Tara, pumasok na tayo. Mag-ingat ka. Kumusta ka? Wala ka bang pinsala? Maliit. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot? In-upload ni Mama ang mga larawan. Pasensya na. Si Zheng Hao ay nahulog. Huwag ka namang masyadong galit. Hindi ba't larawan lang iyon? Hindi naman kasali ang mga bata sa mga bagay ng mga matatanda. Sige, susundin ko ang sinabi ng asawa ko. Si tita ay... Ang sinabi ng tatay, sa iyo dati. Ano ang dapat mong tawagin? Nanay. Ayos lang. Tawag ka. Siksyaw mula ngayon. Ano ang gusto mong kunin? Sabihin mo kay tita. Tita, kukunin ko para sa iyo, okay ba? Bata, delikado ang umakyat ng ganyan kataas. Maaaring magkaroon ng panganib. Ayaw kung nandito ka. Umalis ka na. Pasensya na, yaw-yaw. Simula nang, pumanaw si Mama Xiao-Xiao. Ako na lang ang nag-alaga sa kanya. Palagi kong naiisip na may utang na loob ako sa kanya. Napalaki ko siya ng spoil. Mga bata kasi, kailangan unti-unting turuan. Huwag kang mag-alala, bibigyan ko siya ng mabuting pagtrato mula ngayon. Salamat sa'yo, yaw-yaw. Sana paglaki ni Xiao-Xiao. Maging katulad mo siya, malambing at mabait. Ang mga babae, hindi naman kailangang maging malambing. Tama, alam ba ni Xiao-Xiao ang tungkol sa kanyang ina? Hindi pa kita sinisisi. Natalo mo ako sa kaso. Nais mo talagang dalhin si Xiao-Xiao. At tumakas mula dito, di ba? Tumayo ka. Nagkamali ako, patawad. Hindi ba gusto mong tumakas? Tumakas ka. Huwag mo akong bitawan. Bitawan mo ako. Tatay, nagmamakaawa ako sa'yo. Bitawan mo si Mama. Lumayas ka. Si Xiao-Xiao. Xiao-Xiao, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ang labis na pag-aalala para sa anak na babae. Xiao-Xiao, ayaw ni Mama na iwan ka. Bakit hindi ka sumama kay Mama? Bitawan mo si Xiao-Xiao. Hayop ka. Anak mo rin siya. At ano naman? Kung gusto mong mabuhay siya, isusulat mo ito ng sarili mong kamay. Pahayag ng pag-amin at sulat ng pamamaalam. Ipinagkakait, ang usaping pangpondo ng publiko. Ibigay mo na. Kung hindi, isasama ko siya. Wag. Wag, isusulat ko. Isusulat ko na ngayon. Isusulat ko na ngayon. Zheng Hao. Ikaw, ngayon ay asawa ko na siya. Ayaw ko na ring itago sa iyo. Talaga bang gusto mong malaman? Si Xiao-Xiao, nakita niyang lumundag sa gusali ang kanyang ina. Sisi ko na abala ako sa trabaho. Pati ang sarili kong asawa. Sobrang nalulong sa pagsusugal, hindi ko alam. Kung hindi dahil sa kanya mismo, na may malaking utang sa pagsusugal, na hindi kayang bayaran. Hindi sana, niya ginastos ang pondo ng kumpanya, at nagpakamatay sa takot sa kasalanan. Magaling ka na. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap ako, ay magiging maingat kay Xiao-Xiao. Oh, ngunit ngayon sa bahay, wala bang larawan ng kanyang ina? Si Xiao-Xiao, kapag nakakita ng larawan ng kanyang ina, siya ay nagkakaroon ng masamang panaginip, kaya't itinago ko ang lahat. Tungkol sa pera kay Meng, lahat ay nakatago. Si Meng. Meng, 7 taon na, wala pa ring balita tungkol sa iyo. Nasaan ka ba talaga? Ex-asawa ni Chen Zhenghao. Tawag dito ay Qian Meng. Nawawala si Meng ng 7 taon. Mukhang 5 o 6 na taon lang. Kaya naman. Anong nangyari? Paano nangyari iyon? O, walang anuman. Maliit na bagay. Gusto mo bang tikman, iha? Ang maliit na cake na dinala ng tita. Bituin ang hugis nito, oh. Narinig ko na kapag humiling. Sa cake na may hugis bituin, maaaring magkatotoo ang isang hiling. Totoo ba? Hindi kailanman nandaraya ang tita. Sana maibalik ang larawan ng Mama. Magiging buo ulit.
Narinig na ng mga bituin. Ang iyong hiling. Ibigay mo ang larawan sa tita. Pagkatapos ng 3 araw, maaari na nating makamit ang ating mga pangarap. Ayos na. Dream, ikaw lang ang makakagawa ng ganitong kagandang, natatanging ribbon. Sa hinaharap, sino mang pakasalan ka, ay talagang magiging masaya. Ayos na, huwag ka nang magbiro. Sige na. Ang maliit na bow na ito. Ikaw ba ang nagtalay nito? Ang ganda. Itinuro ito sa akin ng mama ko. Pwede bang ipakita ito sa tita? Mama. Menmeng. Maliit. Ayaw mo ba sa tita? Hindi gusto kita. Bakit kanina, pinapauwi mo ang tita? Huwag magtagal dito. Tumakbo. Huwag magtagal dito. Tumakbo ka ng mas malayo. Siyang siya. Siyang siya. Hindi ka na naman obedient, di ba? Mama. Mama. Sabihin mo kay mama. Gusto mo bang ipagawa kay mama? Manatili ka. Isipin mo, gusto mo ba? Gusto. Zheng Hao, bata pa ang anak. Kailangan dahan-dahan. Lumabas na tayo. Maliit. Hindi ka dapat magsalita ng ganito sa hinaharap. Huwag kang magbiro. Narinig mo ba? Narinig ko. Tulungan mo akong maghanap. Ex-asawa ni Chen Zheng Hao. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon niya. Yuan. Menmeng. Ikaw ba ito? Yao Yao. Dahil naging manugang na tayo sa pamilya Chen, hindi ba't oras na para ipakita ang ilang kakayahan? Hayaan mong matikman ng lahat ang iyong galing. Dapat lang, tatay. Aalis na ako. Tandaan mong maging masagana ang paghahanda. May mga kamag-anak na darating. Lahat ay sabik na makita ka. Makita ako. Masyado bang maaga iyon? Asawa. Kaya iyon. Palagi akong nagmamalaki sa iyo sa harap ng lahat. Kaya't nagiging mausisa sila kung ano talagang klaseng asawa ang nakuha ko. Walang problema. Sasamahan kita sa kusina. Tutulungan kita. Nakalimutan mo ba? May video conference mamaya. Pero, ako na ang magluluto. Hayaan mo munang magpahinga si Yao Yao. Nanay, ikaw ang nakatatanda. Anong sinasabi mo? Ganyan ka. Pinapahirapan mo ako sa hinaharap. Oh, walang anuman, Zheng Hao. Sige, magtrabaho ka muna. Kaya ko na mag-isa. Mahal, ang bait mo talaga. Sige, ihahatid kita sa kusina. Nanay, bakit ka nandito? Yao Yao, nandito ako para tumulong. Huwag na, nanay. Tikman mo lang ang luto ko. Ay naku. Anong nangyari? Tingnan ko nga. Walang anuman, walang anuman. Ano bang nangyari? Nahulog lang ako. Huwag mo sanang ipaalam. Si Zheng Hao at ang kanyang tatay. Hindi alam ito. Aakyat lang ako para kumuha ng first aid kit. Aasikasuhin ko ang sugat mo. Sino ang nagpasok sa iyo dito? Ano ang mga ito? Hindi mo ba nakita? Mga bahagi ng katawan. Anong sinabi mo? Nagyayabang lang ako. Ito ay mga ordinaryo, mga balat at spesimen ng hayop. Heto. Alam mo rin na ang grupong Chen ay may isang kumpanya ng gamot, kamakailan lang nag-develop ng pinakabagong abot kayang gamot sa kanser. Hindi ba? Para makatipid sa gastos. Kaya inagaw nila ilang kwarto sa bahay namin para mag-experiment. Napagulat ako. Akala ko lahat ng ito. Hindi mo akalain. Ako ay malaking masamang tao. Wala namang ganoon. Sino bang hindi nakakaalam? Ikaw sa Yoncheng ay kilalang philanthropist. Mabait na tao. Sa totoo lang, marami pa akong mahalagang bagay. Kailangan kita para tumulong. Tama nga.
Bakit ka biglang pumunta sa opisina? Pumunta ako para kunin ang kit ng gamot. Nasugatan ang mama mo. Hindi mo ba alam? Gaano kabigat? Mukhang hindi siya alam ang nangyayari. Baka ako lang ang nag-iisip ng labis. Kakaalam ko lang din. Sige, mauna na akong maglagay ng gamot sa kanya. Ayos, ayos, ayos. Mahal, salamat sa hirap na dinaranas mo. Oy, pakiusap, bilisan mo ang pag-aasikaso sa mga gamit sa lihim na kwarto. Nandito na ang sabaw. Bakit 10 na lang ang mga putahe? Kami na mga tao dito ay para kumain. Bakit hindi ka nag-prepare ng 20 putahe? Sakto lang. 2 para kay Ding Cheng. Ganap na perpekto. Bilang isang miyembro ng pamilyang Cheng. Bakit hindi ito? Ito ang pinakapangunahing patakaran. Wala silang naiintindihan. Pasensya na. Gagawin ko na ngayon. Mahal, ang hirap ng pinagdaanan mo. Sobrang hirap, ahaw. Sobra mo namang pinapabayaan. Ang misis mo, tingnan mo kung ano ang ginawa niya. Ano bang ginawa niya? Nagprito lang ng ulam. Pinatay mo na ang nagbabaligya ng asin. Ikaw, anong ikaw, may lakas ka pang makipagtalo? Kahit nga pagkain, hindi mo magawa ng maayos. Makakaasa pa ba tayo sa kanya? Na tumulong sa atin? Babae ka, dapat ay may mga katangian kang dapat sundin. Huwag lumabas ng tahanan, huwag lumayo. Bilang manugang ng pamilya Cheng. Bakit hindi mo alam ang ganitong mga patakaran? Hindi ka man lang marunong. Walang kahit anong asal. Ikinanulungkot ni Erye. Si Yao Yao, kakaikasal lang sa pamilya. Kailangan pa niyang matutunan. Sanayin, sanayin, sanayin. Yao Yao, hindi na maaga. Kumain ka na. Anong ginagawa mo sa hapagkainan ng pamilya Chen? Walang babae. Ito ang patakaran sa pagkain. E di babae siya. Ako ay isang tao ng Chen. Kayo lang ay mga asawang pumasok sa pamilya. Mahal, ang mga nakatatanda sa pamilya namin. Medyo mahigpit. Huwag mo na lang masyadong isipin. Ito bang si Chen Xinghao ay mahigpit? Hindi ko alam. Akala ko may trono kayong ipapasa ang pamilya niyo. Lizzie Yao. Snow, ang mga patakaran ng aming pamilya ay hindi pinapayagan ang pagtutol sa mga nakatatanda. Dahil ito ang iyong unang pagkakamali, hindi ka pa ba magsusori sa mga nakatatanda? Humingi ka ng tawad. Anong nangyari sa ekspresyon ng mukha mo? Hindi ka kontento. Ayaw mo bang humingi ng tawad, di ba? Ahaw. Ikuha mo ang batas ng pamilya Chen. Turuan mo ng mabuti. Ikaw na bagong kasal, na magandang asawang. May mga patakaran pa kayo sa bahay. Pasensya na, ikalawang Ginoo. Si Yao Yao ay bagong kasal. Maraming alituntunin na hindi niya alam. Sa hinaharap, tuturuan ko siya ng dahan-dahan. Yao Yao. Sa aming mga nakatatanda, medyo mahigpit ang kanilang salita. Huwag mo sanang isipin. Isipin mo na lang na para sa akin. Narito rin ako para sa kanila. Dapat lang na. Sumunod ako sa kanila. Tama ba? Tama ang sinasabi mo. Kami ay mga nakababata. Dapat sana ay sumunod sa mga nakatatanda. Ngunit ako, si Liz Yao, hindi naman talaga. Isang taong mahilig sa dahilan. Sinasabi ko na masyado akong nagmamadali. Kailangan mo akong makita, kaya pala ibibigay mo sa akin ang babala at mga patakaran, di ba? Kung ganoon, ay sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano ako at ang mga patakaran ni Liz Yao. Hindi maaaring kumain sa mesa ang mga babae. Kaya ngayon, walang sinuman ang makakakain. Ay, Liz Yao, anong ginawa mo? Liz Yao, anong ginawa mo? Huwag kayong magalit, bata pa si Yao Yao, hindi niya alam ang mga bagay-bagay. Bibigyan ko siya ng magandang payo. Talagang ganyan ang mga biyenan. Kung ano ang itaas, ganoon din ang ibaba. Ikaw, Erje, pakisabihan ng mabuti si asawa. Nasa pamilya na siya ng Chen, matagal na itong mga taon. Pero ganito pa rin, hindi ka pa rin maayos. Ikaw, bunso, pumunta kami sa bahay mo, para kumain. Hindi para, tingnan ang iyong manugang, dito sa mahalaga. Asawa, ang anak na lalaki ay ikakasal sa unang araw. Anong bagay, pag-usapan natin sa ibang araw. Tumigil ka sa pagsasalita. Hinahanap mo ang manugang na ito. Siya ay hindi marunong rumespeto sa nakatatanda. Ikaw itong nanay na ito, hindi mo na ituwid. Si Zhenghao ay sumusunod sa batas ng pamilya. Anong panahon na ba ito? May batas pamilya pa ba kayo? Dito ka. Hindi mo nirerespeto ang mga nakatatanda. Pinapabayaan mo ang manugang. Hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan, hindi makatawid at hindi makatarungan. Inilagay sa kahihiyan ang pamilyang Chen. Nawala na ang aming dangal. Ngayon, parurusahan kita. Manalangin ka sa sahig ng 1 oras. Bakit ka nakatulala? Lumuhod ka na. Asawa, nagkamali ako. Lumuhod ka. Upuan ng babae. Anong klaseng kalokohan ito? Kaya pala siya nagkaroon ng sugat. Ganito pala ang dahilan. Ay, bitawan mo ako. Iyon ang nanay mo. Yao Yao. May batas ang bansa. May alituntunin ang pamilya. Kahit na sinasabi niyang nanay ko siya,
Siya rin ay manugang ng Chen. Kung nagkamali, nararapat siyang parusahan. Lizzie Yao, hindi kayang mutasin ng karahasan ang problema. Dapat laging may dahilan sa lahat ng bagay. Magtiis ng sandali para sa kapayapaan. Magbigay ng isang hakbang. Tama na. Tigil na kayong lahat. Ayos lang. Tulungan mo siya, di ba? Kaya't ako'y, kayo na dalawa. Ikaw, paghihiganti ng pamilya. Walang anuman. Anong mga baliw na paghihiganti ng pamilya? Halika na. Hindi ba ako parurusahan? Ano ang balak mo? Mabait na asawa at mapagmahal na ina ba? Sobrang mabait. Bakit sa unang araw ng kasal, nagmukha na siyang tunay na sarili? Gusto pa talagang makipag-away sa nakatatanda. Dapat talagang ayusin siya. Li Xiao. Balief KBA? Ako ay naging gago. Ito ay abuso sa pamilya. Ay tiyo ay pagmamalabis na paggamit ng personal na karapatan. Batay sa batas punitib kayo ng ating bansa. Ang inyong pakugali. Mararing tumugong sa kasalanan ng pag-abuso. Kasalanan ng pag-abuso sa katawan. Pamantayang batas. Natututo ka ng mabuti naman dito. Anong problema kung napatungalan? Ito ang bahay ng Familia Chen. Ang regulasyon ng pamilya ng Chen ay batas. Hahaha. Ahaw. Narinig kong nag-asawa ka ng bagong asawa. Siyempre, isa kang pangunahing abogado. Kung sakaling magka-abogado, tiyak na mataas ang sansa ng tagumpay. Kaya't pansamantala, Ilalagay kayo na lang sa tabi ng iyong kalang-galang. Ayusin montag rin ang iyong pag-isip. Ang kumpanya ay may ilang tao na nakatuon sa ating kamakailan. mahirap na ilabas ang MGA produkto. May ilan pa akong bagong stock. Kung hindi ito maibebenta, maubos ito sa akin. Anong ibig mong sabihin? Anong produkto? Ang MGA nasa silid ba ay? Yaya. May mga bagay na. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Anong ibig niyang sabihin? Litzia. Dahil ito ang ating unang araw ng kasal, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Nakaknil ka sa harapan ko ngayon. Humingi ka sa akin ng tawad. Kung hindi, Kung gingjil, gusto mo bang saktan ako? kitang-kita na sanay ka na. Sa pag-ano ng tatay mo sa nanay mo, Alam na, ano KBA? gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Dadalhin kita sa ospital. Hindi. Yaw, huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Dalhin mo sa siya at umalis ka na. Umalis ka na. Kung hindi ka pa umalis, huli na. Li Xiao. Pumasok sabay naman. At natatanking umalis. Mukhang bukod sa pang-abuso ng pribadong parusa. Gusto mo ring illegal na ikulong. Li Xiao. Ako naman. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka pa rin susunod, mayroon akong 10,000 paan upang mapilitang sumuko ka. Ay tiyo ang unang pagkakataon na nakita ko. Ang isang tao sa harap ko, Na ganito kamabang. gusto mong gumamit na rekarasan. Naghahanap ka ba ng solusyon? Sige, ipapakita kayo sa Kung ano ang tunay na karahasan. ika. Ikaf. Nangahas kang saktan ang anak ko, Bobby. Dapat ay may tatlong tungkilan at apat na batad. mabait at mangal. Ikaw, nagtangkang saktan ang iyong kasawa. Talagang isang malaking kasalanan. Hindi ko akalain. Sa dami na repapipilian, Pumili ka pang isang mabanggis na babay. mayroon kang labis na pag-aalit. Tunusin. Talagang kailangan maraming pag-araw. Huwag maging gaya ni Kian Meng. Kapag aroro. Tampak na walang lakas. Samgaya kritikal na sitwasyon. May mabigat na rebellion. Bumubuo ang kanyang kapalaran. Kaya't hindi nagpakamatay si Kian Meng dahil sa takot sa parusa. Paano siya talaga namatay? Li Xiao. Naubos na ang aking pasensya. May hinta ka na lang sa iyong masamang panaginip. Ay, Zheng Hao. Bata pa si Yao Yao, hindi siya nakakaintindi. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Yao Yao. Ilizan Muntak. Kung hindi, mawalan ka no yebay. Huwag kong matakot. Sa wakas ay ipinakita mo na ang iyong tunay na anyo. Sa labas, nagkukunwari kang isang mapagmalasakit na negosyante. Kasalukuyang. Nakakapi na reabusi sa pamilya. Haha. Abus sa pamilya. Zuzundin Muntak. Ilatihin kita. Anong ibig sabihin ng abus sa pamilya? Malaki. Siya. Meron siya ing martial arts. Bakit mo pinagsasampal ang anak ko? Zinukabe talaga. Ako ang talagang darating. Paayusin kayong mga natitirang feudal na nalalabi. Hindi na ako naniniwala. Isang Bobby. Ano ang kaya niyang gawin? Sobrang labag na ito sa kalikasan.
Tawagin ng tao. Dalhin niyo sa akin ang baliw na ito. Hulihin siya. Huwag kong lumapit. Hindi mo ako pwedeng saktan. Siyempre, ako ang iyong biyenan. Pero hindi na magtatagal. Mamatay ka na. Ibinabalik ko sa iyo. Ikaw, ikaf na babae. Kung nasa sinanang panahon ko, Kailangan ng isawsaw sa baboy na hawla. isawsaw sa baboy na habla. Tayo una. Ikap. Huwag kong lumapit. Matanda ka na. Mas manggata ako. Tumigil ka na. Kung hindi, papatay ako sa kanya. Talaga. Nainis na ako sa iyipsilono. At ikaw. Buto. Ako kayo. Ako ang iyong nakatatandang tiyuhin. Walang makakayang maglaban. Hindi ka dapat sumusunod sa iba na umiikot. Ako, Sissi. Li Xiao. May tao na akong hinahanap. Nabinikak ang tiyahin mo. Kung susubukan mong umalis, ipapakita ko sa kanya na hindi siya makikita ang araw bukas. Yaya. Tapos na ang pag-ayos ng litrato. Nare-mayari nare-lichato. Mas mahirap kumpletuhin sa isang dalawang salita. Isinaha ko ito sa iyong WhatsApp. Tingnan mo ito. Dream, talaga ka. Dream ay walang karon. Nagamitin ang kanyang posisyon. Para magkaroon ng mga public funds. Hindi ako makakaparoon. Gagawin ko itong mali na kung giyano talaga. Kung giyano ang itunay na dahil ang NG kanyang kamatayan. Paano ka magiging sigurado bago ibinibigay mo sa akin ang aking tiya? Hindi ka ba naglalaro ng malabo kanina? Sige, sundin mo pa ang paglaban. Chin Zhenghao. Kung mayroon kang itataguyod, sundin mo lang ako. Itapon ka ng katay ko. Kung kanon, makingkap ka, huwag na kang magbanta. Itapon ko siya. Ana. Ibigay mo sa akin ang babae na ito. Dumalo sa basement, masustansahan ko siya. 8. Huwag kang makalarm. Hindi majayjing mahaba. Sasabihan ko siyang kanajing. Isang mapayapang at tanggap na asawa ng pamilyang Chen. Huwag siyang ibaba. Huwag, Ate Zhenghao, Tita. Huwag, Zhenghao, Tita. Ka ng babae. Ako naman ang pinabang na race opisina ko. Panggaya Montag. At sino pang may galit sa amin, hindi ba? Pinapagalitan kita. Chen Zhenghao. Ano bang gusto mong gawin? Gawin niyo mo. Hindi ka ba? Gusto mong malaman? Ang dahilan na rekamatayan ni Kiameng? Sige na. Ako'y susundin kang malambot. Nanguna, hindi rin siya masunod tulad mo. Kaya nilagay ko siyang tatayo dito. Anong gawin Montag? Tatlong araw at tatlong panggabi.
Inilabas ko siyang subukan. Lahat ng mga toy dito. Guess. Sino ang binabati niya ng pinakamalangting? Sino ang pinakamalangting niya? Qianmeng. Bakamabili Kanyumabo dahil sa patulong. Sige, ay soko ka. Pasay lang, para maiwas ng Hindi. Hindi. Bitawan Montag ako. Please. Please, bitawan Montag ako. Bitawan mo ako. Meng. Asensya na. Dapat sana'y nahanap kita ng mas maaga. Chen Zhenghao. Isa kang demonyo. Anong ito? Anong ito? Nag-isip akong noong una. Sinabi niya sa akin rin yun. Tama. Igalak niyo ba? Kung sa parahong paralong kilo. Akala ko kayo ay kilala ng kilala? Paano kaya akala mo? Maraming tao dito sa paalan. Kahit alam Montag, wala naman. Hindi ka naman makakapag-estapa dito. Hindi ka naman makakapag-estapa dito. Chen Zhenghao. Ano talagang gusto mong gawin? Huwag kong madali. Hindi na lumaban si Qianmeng. Bakit Montag pa Asia papatayin? Ano naman kung gigano? Hindi ko naman siya sinisisi. Ang babaeng ITO. Hindi man lang nanalo. Narekaso ko. Inisipan niyang kagayin si Xiao Xiao. Dala mo siya para makalabas. Kasyang may utang. Si Kaway ang nakampaw na repera na Foundation. Si Kawei ang pinagsamantalaan niya. At sinulat mo ang lahat ng kasalanan sa kanya mismo. Si Kaaway ang nagsimulang iwiwasto ang paggalit sa kanya. At ano pa? Chen Zhenghao. Taman ga, ikaw ang pumatay kay Mengmeng. Gagayin ko na makulong ka, ikaw na walang kwentang tao. Malamang manasan mo rin ang mangyari sa'yo kapag lumabang ka sa akin. Mama, ipapakita kayo Sao. Kung sino ang mas malakas sa sikap. Hindi ka. Na, Zhenghao. Nagwala lang ako ng isip pa sa panahon na ito. Huwag mo akong puniin, okay? Talagang hindi ka nanggatok sa pinaka-naitiyo. Yaya. Masama talaga ang pakiramdam. At may magandang kasanayan pa. Babaeng may malinis na lahi. Sobi Emo. Bakit Emo ako sinasalunggat? Ah? Pasensya na. Mali ako. Huli na. Tawagin ng tao. Bigyan siya ng acupressure board. Boss, may masama. Dumating na ang pulis. Ano? Paano sila biglang dumating? Sabi ng pulis, hindi makontak ang kaibigan ng ginang. Kaya nag-report na sila. SA pulis. Ikaw ang gumawa nito. Hindi ako. Ang cellphone ko ay hinihidalin na niyo bago. Ang best friend ko. Siya ay kinakausap ko bawat araw. Siya ay madaling naintindihan at mababawalisan. Kapag hindi siya makakatagpo sa akin, siya ay dadalang sa pagkakilala. Labas ka na sa akin. Ipaliwanag Montag ng mabuti. Kung magtatangkang hindi ka mo ining topa. Hindi mangyari yun. E sisiguruhin kong hindi ako magsasalita engay kalokohan. Tanggalan Montag siya ang gitali. Mag-report ka sa pulis matapos ang 1 oras. Mabait. Tara na. Umalis na ba ang pulis? Wala namang gumakitang kakaiba. Di ba? Tay. Huwag kang mag-alala. Tanong lang naman sila nire ilang bagay. Hahaha. Ayos lang. Sobrang may husay. Ngayon nga, Tama ka nga sa pagsasalungat. Li Xiao. Magandang pagtataypoy ka dati. Ngunit hindi pa sapat. Upang mawala ang kasalanan mo kahapon, tumindig ka. At ang kang dulo sa dungeon. Opo, Ubag si Zengao. ayaw ko nang bumalik. Mali ako. Matapos ang gabi na ITO, Naintindihan ko na. handa akong tulungan kayong gumawa. Ako ay isang first reliever. Maori kayo ring. Tulungan kayong iwasan ang maraming butas. Hahaha. Maganda ang pagkakayos. Hahaha. Hindi pa sapat. Li Xiao. Gusto kong. Simula noyon. Hindi ka na makakapagrebelde kahit kaunti. Dalhin mo siya. Ubag si Zengao. Maaari pa akong tumulong sa inyo. Sa eleksyon. para sa posisyon ng presidente ng charity economy. Ano ang plano Montag? Kasama ninyo sa eleksyon. Mayroon pa bang iba? Si Liming Gen Gili Group. Oo nga. Mayroon akong.
Maebidensya na papitan re kaniyang pandanguan. Kapag inilabas ko ito sa araw ng halalan, mawalan siya re credibility at matatalo siya. Hindi, tama ba? Sa pag-unag ako, Ziliming ay kadalasan, nagpapatnagot. hindi ka ba kasama namin? Iyan lang, ang kanyang kinakaipon na karakter. Ngunit iyan, Ay isang private agreement. walong nakakolom. Nasaan ang impormasyon? Nandito. Yaya. Ibigay Montag sa akin ang impormasyon, tungkol sa nakaraan. Huwag na nating balikan. Mula noyon, Basta't magtrabaho ka ng maayos para sa amin. sa pamilya Shen. Nandya ko ako na hindi ka maubusan ng yaman at kasikatan. Ang salita ko irega salita. Walang problema. Nasa kwarto ko ang MGA dokumento. Kukunin ka una. Sabi ko, anak, ano sa tingin mo sa sinasabi ng babaeng ito? Maaari ba siyang pagkatiwang? Tete, huwag kang makalala. Nagsagawa na ako ng investigasyon. Sadyang siya ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Lamang isang tong malaking, Talagang isang tao na walang kahirapan sa pag-aganap. isang tangga. Dahan-dahan tayong tingnan. Sino ang tunay na tangga? Mayo. Mayroon tayong bang picture na ito. Nakikita ko si Liming. Anong karagdagang bagay ay magbabahala sa akin? Hindi na kaya kong kumantong. Hahanapin ko na ang MGA medyang gayon. Hindi pwedeng gawin. Anong ibig kong sabihin? Ang halal Ay may isang taong pasaitas. ipinapa ng magaga. Ay magbibigay lamang kay Liming. Ang pagkakataon na. Makapan ng magaga. Hindi ito makakamit. Ang epekto ang gitiyak na tama. May katwiran. May katwiran ang sinabi na yaw-yaw. Ziliming. Ay isang kilalang negosyante. Maraming sumusuporta sa kanya. Kaya. Dapat tayong magkaroon ng sapat na katiyakan. Bago kumalos. Xiao. Ano na naman ang ginagawa mo? Maliit. May baba akong ipala sa iyo. Huwag kong magulo. Kailan Montag ito itatandaan? Pasensya na dada. Huwag kang tawagin ng dada. Wala akong ganito. Laman na anak ang babae. Hindi. Gusto mo bang makasama ko? Bat? Jinghao. Ngayon ang pagpupos Montag. Ano makakalagang paglilitis? Kung maaari kang magpaalam sa Batang Xiao na makita sa publiko. Magiging tulong ito sa paggawa ng iman Montag. Kaya't hindi dapat masaktan si Xiao Xiao. May katwiran. Xiao. Mulan gayon. Dapat kang makinig ng maayos. Kaya mula ngayon, Xiao Xiao, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo na akong pabalikin na umiyak siya. Blessing. Xiao. Mazakit ba? Xiao. Mazakit ba? Kukuhanin kita ang getuli. CBA. Ang lola ay sakit. Gusto kong bigyan ang getubi at gemot ang lola. Kapag tapos na ang pakabala mo ang getatanong. Pumanta tayo sa lola upang tulangon siyang mapabuti. CBA. Hayop. Sichuan. Huwag nang umiyak. Xin. Si. Pangulo. Bigwin na Ray Yuncheng, pundo ng Kawanggawa, magkakaroon ng halalan pa sa bagong panggulo sa susunod na linggo. Nakagabi kayo sa gabinet. Ng maraming pera, tinawag sila na magtanda sa iyo. Balang interes. Matagumpay na natagpuan ni Yao Yao? Hindi pa. Patuloy tayong maghahanap. Maliit. Anong nangyari sa kamay Montag? Nanay. Sabihin mo sa akin ang totoo, ikaw at si Maliit, napethun ba kayo ng pang-abuso ng pamilya Chen? Anong sinasabi Montag? Hindi ko maintindihan. Tingnan mo ang mga sugat nyo. Hindi ito nangyari sa isang araw o 2 araw na nagdulot. Gusto Montag piabeng. Itago ito para sa kanila. Siya ay 5 taong gulang pa lamang. Gusto mo bang patahimikin siya magpakailanman? Mabuhay siya ilalim na ganitang anino? Ako ang walang silbi. Hindi ko maprotektahan si Xiao. Sila ay talagang mas masahol pa sa mga hayop. Nanay.
Hahanpang ko na repak kakan. Dadaling kita at si Xiao Xiao palabas. Mula jiku. Zama tayong. Maximula muli sabue, okay? Balang zilbi. Ang ina ni Xiao Xiao, gusto ring dalhin tayo. Pero, Ya. Ang kapangyarihan ng pamilya Chen, Ay hindi montag kayang isipin. Hindi tayo makakatokas. mas mabuti pang. Hindi ka pa masyadong nalulugmok. Magsikap kang makaalis. Umalis ka dito. Mama. Alam ko na, maliit na nanay. Ay pinatay ni Chan Zhengkao. Mama. Kung isusumpa ko siya, Mari montag ba. Akong tunangang sa court? Ako. wala akong alam. Huwag ka nang magtanong. Pagod na ako. Maliit. Ihatid mo na ang tiyahin. Nanay. Kung makahanap ako, ma-ebidensya na kaniyang papati ay makakapagdala sa kanila sa hustisya. Ano ang talagang kinatatakutan mo? Nanay. Kung handa kang tumestigo. Mari montag akong kontakin anumang oras. Lang, Nay. Tatlo. Tita, sandali lang. ito ibinigay sa akin na rin nanay ko. Sanay to Y, magprotekta sa Y ko. Bakit ka natatakot kay Chen Zhengkao? Kay Aba. Sila ba ibuksapan ng kwa na repondo? Pinyatay pa si Mengmeng? Gumawa rin siya ng ibang masamang bagay. Ano ba talaga iyon? Hindi ko inisip na ikaw ay matatalo rin. Kapatid. Yung mali kong ibag. Kamusta na siyang gayon? Nakatutok na ba siya sa'yo? Kana ko ang tatanungin. Dapat talagang matamaan ang babaeng ito. Kapag pinasibang si Noje ilang bet, malalaman na niya kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa asawa. Haha. Ikapaeng may ganang magsalita tungkol sa ikin. Binumbok ka Noje isang babe. sino siya? Huwag montag na lang siyang banggitin. Siya ang champion. Noje maso at Noje sanduk-sunok na tao. Nopakalokas naya. Pinagpawisan ako ng malamig na parang masamang panaginip. Tama. Noong nakaraang buwan, pinapagawa ko sa iyo. Ang kargamento. Medyo maayos ba ang biyahe? Hindi lang isang beses. Narinig kong binanggit nila ang kargamento. Ano ba talaga ang kargamento? Kapatid, ako'y may ginagawa. Huwag kang mag-alala. Nakarating na ng ligtas ang mga bagay. By the way, kuya, yang. MJ bagay na dinadala natin araw-araw. Ano ba ayun? Napakasikreto. Hindi mismo akong pinagkasama. Oh no. Wala ka bang ibang bagay dito, kuya? Ang mental mo naman. Narito ka nang nanggang gasagwan. Ito ang bahay na ito, pinagdiriwang mo nang. Parang bakal na tubo. Paano kaya ito'y maaari? Huwag na siyang magsisira. Tumakbo. Pumunta tayo sa kung gitna ng silid upang mabigyan natin ng salita. 10K. K3. Nanay, aking magiging tulong sa iyo. Eka, hindi na kailangan. Nagawa na naman ko ito. Huwag kang magalit, kainin mo lang. Anong soup ito? Tama namang lalabi. Maari ba akong subukan? Ay, hindi na. Ito ang turtle soup. Masama pa sa babae kung sobrang kumain. Mama, mainit ka. Talaga ba? Pero bakit naamoy kawan? Amoy na renijit? Naalala ko na. Nakaraw ako sa. Aklat ng kimika na kung patuloy na umiinom. Maari makapinsala ito sa mga mahalagang organo ng katawan. At magjalot ing pinsola. Na magapapatas enge panganib sa kanser. Sa malubong sitwasyon. Maari magdulo ito ng kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nanay, Bakit mas pipiliin mo nalagan sila engelesan. kaysa makipagtulungan sa akin? Para makuha ang ebidensya? Hindi sila basta-basta. Kahit na makuha mo ang ebidensya, wala tayong pagkakatayan na makatakas sa vila na ito. Hindi mo kayang isipin ang mga bagay na ginagawa nila. Yaw. Huwag ka nang maghanap. Hanapin mo ang pagkakataong makatanggi. Mas marami kang alam. Mas mahirap kang gimakalis. Yaw. Sa tanghali, kumakain si Afe sa bahay. Gawin montag ang ilang magagandang pagluluto montag. Sasabog kaming dalawa ng isang baso. Tama. Ate, akong kapatid. Narito na ako. Ate,
Akong kapatid. Kailangan kong mabuti. Malaman ang kalaman na ating asa sa pagluluto ngayon. Ikaf ba? Kilala montag siya, ito. Ito. Ito ang dating asawa in former partner KO. 8. Siya ang isa. Nababaglang utang ko. Anong ibig mong sabihin? Oh. Gusto niyang sabihin ay, naroon akong sa kalye. Kung panahon kong nabibigyan na retulong Lego. Narito ka ba? Ngunit ikaf si Chen Fai ba? Anong kahit malambot? Ngayon ay makakasama na tayo. Anong nangyari? Tumatang ka ba na regutom? Hindi ka nakatulungin? Gagawa ng pagkain ngayon. Ilatanong kita na aking kasanayan sa pagluluto. Anong ginagawa montag? Nakmukhang tanga? Sige, samahan mo akong uminom. Ay. Si, kuya. Kuya, Pekingan montag ako. Kuya, Masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. nagay sang teya. Afay, Huwag kang magnanais, bilisan mong usahin ito. kuya, Iniisip ko kang bigyan ka ng impormasyon. ang azawa montag, zianga. Siya ang 5 beses na pambansang mangingistong babae. Ay naku, tingnan mo ako. Nakaliman ko ng dahan kayo na reala? Bakit naman ako naging ganito ka-absent mindet? Afay, umupo ka na, umupo. Sige, umupo na. Toma, kanay na. Nakita ko sa bahay may whiskey. Ipagakayo sa inyo ang dalang besong galak. Ito, Ay isang Bloody Mary. Pinag-intensify ko ito nang may layuning maging mas malakas. Zubukan montag. Salamat kaibigan. Narinig ko ang isang kalamat. Nung anang panahon, Ang dugo ni Maria. Kailan na kunting dugo na uminom upang maging mas dalisay. uy, anong nangyari kapatid? Hindi na kailangan ang ganyang kahirap. Hindi na kailangan ang ganyang kahirap. Iniiskulop lamang ako. Huwag kang makalarm. Kumakaya ba ngayon gamitin ang tunay na dugo? Makusap muna kayo. Pupunta ako sa paksip enge pagkain. Anong nangyari sa iyo ngayon, Efe? Paano muli naging kubli ang paa ng Saro? Ay nako, kailangan kong tanggalin ito. Install ulit. Kan tatanungin mo ako. Ang upuan na ITO ay parang buhay ang tao. Anong gagawin? Dapat laging maayos. Kung talagang kailangan mong lumampas. Sa mabagay na ibang tao. MGA Salita no Megalo in Kame. Madaling Maalizong MGA Braso at Binti. Isa-isa itong galisin. Tama ba ang sinasabi ko? Toma, sister-in-law. Bigla kong naisip na may magabagay pa kung kailangan gain. Unahan ko na kayo ah. Umalis ka na, huminto ka. Hipag. May kailangan ka pa ba? Ang pagkain ko ay nakira mo na. Hihi. Hindi. Umiyak ka. Biglang gustong kumain. Ng pagkain ng ete. Biglang walang problema na. Maksa muna bago pumunta ako. Ganito ba talaga, Afe? Bakit parang kakaiba kang gayon? Monugang, kuya, sumasakit na naman ang tiyan ko. Magtotoilet lang ako. Pumunta sa banyo. Chunfei. Ako. Maganda kang taong may reputasyon sa mga may kapangyarihan at walang kapangyarihan. Isang tao na may malaking epekto. Paano ka maaaring Mapabaya sa isang babae. Hindi tama. ang babaeng ITO? Kilalang kilala niya ang Dayton Hipak. Bakit kailangan pa niyang? Maganwari at manatalay dito. Hindi pwede. Kailangan kong mabilis na sabihin kay pinsan. Anong balak montag? Nandito ako para sa kapatid. Ipagawaan ilang. Gamot para sa pagtatay. Kumusta? ITO ang pamilya Chen. Kung ikaw ay matutulo. Hindi ka rin makakalabasan nito. Sino makakapara kayo sa akin? Tinatanong kayo sa'yo. Ano ba talaga ang ginagandre pamilya Chen? Ano para ba ang gimagagav? Ang Chen Group ay pangunahing nasa logistics. Sikat na iyon. Mukhang ikaw ay hindi umiyak hanggang hindi mo pa nakikita ang kabaong. Hindi. Bibigay ako sa Ipsilono NG isa pang pagkakataon. Anong negosyo talaga ni Chen Zhenghao? Talaga, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Es atahanan. Talaga, hindi ko alam.
Ang pamilya. Nag-alangan na lang sa aking pag-uga. Hindi ko pinayagan mag-isip ng ganito. Nabebente lamang ako ng resebisyon relogistic? Sige, ibabago ko ang tanong. Gusto engitan Zhengao na Meijin. Pangulo ng Pamayanan ng Kapayapaan. Ano ang gusto niyang gawin? Ako. Operasyon na re-information. Sinasi ko. SA tutulang. Ang mga charity foundation ay isang panakip. Para lamang. Mashifayo an MGA na likom na donasyon. Tongjin sa pagiging Pangulo. Tongjin sa pagiging Pangulo. Mori talagang. Awakon ang spandasyon sa yon MGA keme. Nasaan an MGA tala? Hindi ko alam. Alam Montag PA. Alam. Nasa password box SA Opacina. Nasa password box SA Opacina. Ate. Sinasabi ko na, maari mo ba akong patawarin? Nendiyan ko ako. Hindi kayo ay sasabihin sa sinuman. Nendiyan ko ako. Kapatid. Anong mga kalukuhan ang sinasabi Montag? Paano kayo naman magagaayon sa'yo? Hindi ko naman magagaayon. Alam mo na an ay kinlihim. Paano ko naman? Basta-basta kang gapagpapakawalan? Ngunit, Hindi ako katulad ng mga tao sa pamilya Chen. Hindi ko gagawin ang kahit ano sa'yo. Matulog ka ng maayos. bansa. Inay. Mabilis kang sumama sa akin. Alam ko ang isang lugar. Natiyak na hindi nila matutuklasan. Inay. Inay at itay. Nasaan si Liziao? Hindi pa siya dumating. Nasa bahay si Yao Yao. Nag-aandayan ni Jirigalo. Bilang pagbati sa iyong tagumpay sa halalan. Pag natapos na siya, dating na siya, matalino siya. Tara na. Pumasok na tayo. Hindi alam si Chen Fai. Wala nang oras? Dumating na sila Kwei, nakakabaliw. Ang mobile user ay hindi naman palaging may magandang reputation. Si Waking, paano siya makakaroon ng Nijikalasvan? Si Kapitbahay Wang, kilala ang tao pero hindi ang puso. Nailabak ang mga iskandalo sa aron ng halalan. Ang unang taong minahal ay hindi na kay Liming. Sa susunod na live, magiging presidente NG Charitable Foundation. Sa susunod na live, makatanggap ng paalala. Siguradong si Chen Zhenghao ang mananalo. Siya ang sikat na Top 10 Youth SA Yunching, isang mapagbigay na negosyante. Normal lang ang maging nanalo. Perhong kandidato ay silong tapos na sa kanilang talumpati. Ngayon ay simulan na ang pagboto. So ngayon, kay Shen Zhenghao, Ginong Chen. Namaring panglu na reliwang na repak asa, pondo na rekawanga. Mangyaring itaas ang kamay para bumoto. Ngayon ay inanunsyo ko ang pagtatawaga Nareliwang na repak asa na maging pangulo ng pundo ng Kawanggawa. ayong presidente ng Chen Group. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Sino ito? Bakit parang pamilya si Mengli? Mukhang asawa na ni Chen ang susunod. Sino itong malanding tao? Bakit bigla siyang nandito? Kumilos si Ruotsin at nagprotesta. Parang medokilala kayo si Laulis Hiao. Anong kaguluhan na naman ang gagawin mo? May gabagay tayong pag-usapan pag-uwi. Marie kong patunayong. Si Chen Zhenghao ay naglabas ng peking ebidensya. Ninira niya si Liming, Ginoong Li. Ang MGA larawan ay kayo uan nakagit. Ito ang orihinal na larawan. Maori itong going pagahaming. Bilizan Montag, tulong. Ipamahagi mo ang mga larawang ito. Salamat sa ginang na ito. Tulungan mo akong linawin ito. Hindi ko akalain na si Chen Zhenghao Ay manghihimasok sa halalan. Tala ka namang naklalakasloob siyang makimbento. May problema sa kanyang pagkatao. Hindi masasamang tolerahin ay tiyo na masamang kalaban-kalaban. Li Xiao. Intentional kang humantong sa akin, o hindi? Magtanjang kayo sa akin. Ang larawan na ito ay ibinigay niya sa akin. Kailangan siyang siliming. Nag-ayos sila ng una. Intenti na silang nabigay na rechap sa akin. Azava. Huwag kong magpatolo. Uteo ay panimula lamang. Li Xiao. Bakit Montag ito ginagawa? Tayo ay mag-asawa.
Kapag umangat, sabay tayong umangat. Kapag bumagsak, sabay tayong babagsak. Hindi Montag ba gustong maging matagumpay ang iyong asawa? Nice Montag bang maging matagumpay siya? Ang iyong tagampay ay nakabatay sa kasinungalingan. Chen Zhenghao, ngayon, Ilalantad ko ang iyong mapagkunwari na tunay na mukha. sa harap NG live na kamera. Ito ay si Chen Zhenghao sa loob ng maraming taon, na ginamit ang kanyang posisyon sa lupon, para sa hindi tamang gawain, at inagaw ang pundo ng foundation. Na umabot. Hanggang 1 bilyon. Ay tiyuan detalyadong MGA tala. Ito, lahat NG ito ay pika. Huwag kayong maniwala sa kanya na nagsasalita ng kalokohan. Malinaw ang mga tala. Kahit sino sa pundasyon, ay kayong makalala ang tama at mali. Makilala ang totoo at hindi totoo. May sapat na ebidensya. Gusto Montag bang makanggol? Sobrang lakas ng loob. Ang pera ng pundasyon ay para sa mga Batong hindi makapag-aral. Marami pang MGA nagdurusahat. mga host. Sa susunod na live stream ay para sa mga biktima. Ngunit siya ay nagaw ito. Ang lakas ng loob niya ay parang isang salot sa lipunan. Isang salo sa lipunan ang hindi makapag-aral. Ang mga batang hindi makapag-aral ay tinawag pang mga biktima ng sakuna. Tinawa pang mga biktima na sakuna. Mga biktima ng sakuna, mga negosyanteng may malasakit. Narito na ang MGA manggagawa. Dapat nang mapaswan ang ganitong tao. Isang salot sa lipunan ang mga traktor. Ang tunay na mukha ng MGA taong tinatawag na mapagmahal. Dapat agad siyang ipasok sa kulanggong. Dapat siyang parusahan ayon sa batas. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mapahiya at masira ang reputasyon? Bakit Montag ito ginagawa? Ano bang mabuti dito? Azawa. Gusto ka ulang makita. Sa ilalim ng iyong mapanlain lang na anyo, unwan kita lagay tsura ng iyong pangit na mukha. Huwag mong sabing, Mukhang maganda pa ito. Ikaw, masamang tao. papatayin kita. Ay. Bitawan mo siya. Asawa, nakamali ako. Ako. Ayaf ka ulang. Na makamali ka ulit. Nandito ka apaet na kukunwari, di ba? Dapat noon pa lang, inatay na kita. Huvak, huvak. Nagkamali ako. Bakit ang dami kong sugat? Si Chen Zhenghao ay Epsilon may karahasan sa bahay. Host, ang kapareha ay isang lalaking may karahasan sa bahay. Bakit ang dami na sugat ni si Gopi? Si Chen Zhenghao, ikaw ay isang. Isa pamilya na nananakit at nananampal. Sasabihin kayo sa'yo. Kahit napatayin mo ako ngayon, gagawin kong ilabas ang mga pang-abuso mo sa pamilya. At ang crime ng pagpatay sa ex-asawa. Ihahayag ko ito. Pinatay mo ang ex-asawa mo. Hindi ba nagpakamate ang ex-asawa niya dahil sa tako sa kaso? Hindi ka dapat mananampalataya sa isang makapatay sa pamilya. Huvak kan may ding takot na siyang sumaktan ang kanyang dating asawa. Hindi siya sigurado. Kung hindi siya sumaktan ang kanyang dating asawa, ayaw niya itong gawin. Kan hindi siya sumaktan, matagaw na siyang namatay bago siya. Naguguluhan siya sa harapan ng kamera. Hindi alam ni Lemon Sugar na siya ay nagdarasal nege batalya nege loop. Madaring lahat na matao ay sumata niya. Mgata. Huwag kayong marinig ang mga bagay na sinasabi ng babae na ito. Ang dating asa na aking anak ay nabuntog na sarili. Noong unang pagkakataon, ang mediko ay nagbigay ng resulta. Ako ay maaring isulong. Nakakita akong nangyari. Ang ama ay pinilit ang ina. Tumalon siya mula sa itaas ng bangko. Ang MGA bata ay hindi maaring magmamano. Sa susunod na pagkakataon, sa harap ng sariling anak niya, sa susunod na pagkakataon, ang inang nagsabing iwasan ang bata. Ange bata, ito Y ipagbibigay sa bata. Haha, ang bata, ito Y mabigat na mental na sajan ang gelanges. Chin Xiao Xiao. Sino ang nakiutos ayaw na sabihin ang MGA ganitong salita? Magkumpare, marinig ninyo ako. Ang anak kong baba ay may 5 taong gulang lang. Hindi niya kaya pang pag-unawa sa mali at tama. Mayroon siyang amyunlad na pinanggugulo siya ang gagawin niya. Sasabihin ko ulit, Hindi ako siya na nagsalay ng tao. Lahat ng ito ay si Liziao. Gumawa siya ng ganti sa akin. sinadya niyang ipahamak ako. Siya ang tunay na baliw sa karahasan. May ebidensya ako. Tingnan ninyo. Sobrang lakas naman ng pagmamahal ko sa inihaw na tinapay. Gagamitin ko ang lakas ko sa susunod na live. Sa susunod, kayang talunan ni Shen Zhenghao siya? Makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Chen Zhenghao. Talaga bang inisip Montag? Nanawasak mo na ang mga ebidensya? Meng Meng. Bawal ka panghihinayang sa masunuri. Ikaw, kasamang sundalo. Siya rin ang anak mo naman. Kaya ba ang ano? Kung nais mong tanggapin siyang buhay, kaya mong isulat ng iyong kamay ang pag-asam sa kasalanan at pangungunuri. Ang bagay na iyong dagsa ng pundo ng fonde ng kumpanya. Ibigay Montag na. Kung hindi, kukunin ko siya. Huvak. Isusulat ko na, isusulat ko na. Sobrang nakakadiri. User ng cellphone 126. Ginagamit ang sariling anak. Host, sa susunod na live stream ay makakatanggap ng mga regalo. Sobrang nakakadiri, parang mga hayop. Mga hayop na may anyo ng tao.
Babae, paano ka pa nakakaharap sa mga ganitong tao? Bakit pa ako magbabayad ng halaga? Napakabango ng mukha. Lahat ito ay isang kasinungalingan. Sa harap ng ebidensya, patuloy ka pa ring nagtatalo. Ikaw ang pumatay kay Meng Meng. Siya ay isang napakabait na dalaga. Dati, maliwanag ang hinahap. Lahat ito ay dahil sa'yo, hayop ka. Sinasabi ko SIU, Chen Zhenghao. Bago ako dumating, tumawag na ako sa pulis. Maghintay ka na lang na makulong. Oh. Kilala mo pala si Kiam Meng. Hindi nakakapagtaka na dati. Napakalaga mo sa kanya? Sobrang desperado na gusting kumagapaya kasal sa akin. Lahat ng ito ay sadyang dinisenyo mo, di ba? Ngayon, papatayin kita. Angelen. Ang bilik na regalo na Jamis, Mobile user 126598456 nag-follow. nakatingin ako kay Guibo. Bakit parang pamilyar siya? Si Jen Energy Shark. Siyang nanalo Energy. National Martial Arts Championship ng 5 sunod-sunod na taon ay 5 taon. Kaya naman nakilala niya si Chen Zhenghao. yung mapagkunwari na si Chocolate Pie. Meng Meng. Sa wakas, maaari na akong magiganti para sa EY. Huwag kang mag-alala, tiyak na ipapahuli ko si Chen Zhenghao. Nahalang na ito. Silkworm. So, Meng Meng. Pasensya na. Nakatut ka dito na maraming tao. Zaka kaulang ikaf binisita. Sabi ko, bakit ang ku? Napokamahalan. Akala ko siya ang iyong anak na babae. Siege. Ja, tingnan Montag. Meng Meng, ang bait Montag naman. Kung sino man ang makakasama ka. Talagang napakapalad naya. Tama nga. Hindi bat. Kakaum pisa Montag lang a isang boyfriend? Kailan Montag siya dadalhin? Para makita ka, Mamaya na lang. Hintayin kitang matapos sa laban. Siege. Meng Meng. Dapat sa inaharap. Magkaroon kang anak na babae. Siyempre, napakaganda naya. Ako ang magiging kaniyang godmote. At tuturuan kita in pugi at paglalaro in martial arts. Toma. Kung saan ang anak ko ngayon, ay itatago ko kayo sa iyo na si Godmother. para protektan. Sigurado. Huwag kang magalit. Ngayon, Si Xiushai. ang aking tunay na anak na babae, hindi na ako magpapalason sa anumang tao na makabuso sa kanya. Xiuxiu. Pumunta dito. Bigyan Montag ang Mgabulaklak sa inahin Montag. Mag-usap ka sa inahin mo. Hayan Montag siyang makita. Kung gaano ka kaganda. Nanay. Anong balak mo sa hinaharap? Alam kong hindi mo kayang iwan si Xiao Xiao. Ano ang balak mo sa hinaharap? Sumama ka na lang sa amin. Hindi. Wag Montag akong alalahanin. Basta si Xiao Xiao ay mabuti na. Ako. Nanay. Ngayon, si Chen Zhenghao ay nahuli na. Malamang ay sila mabubulok na siya sa kulungan. Ano ba talaga ang ikinatatakot mo? Yaya. Huwag mo na akong tanungin. Ang kapangyarihan ng pamilyang Chen ay hindi mo kayang isipin. Mas mabuti pang mag-isip ka agad. Nareparan para makfay na ready bosyo. Dalin mo si Xiao palayo. Ano? Darating na ako. Nanay. Nawan na ulirat ang tita ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Bata. Marie Kazing pumunta sa ospital. Si Siyang. Ibang kao si siyang sa kaibigan. Mayos kalbiay lang alone. Balang problema. Ang pamilya ng Chen. Hindi makakasama sa akin. Pangelo. Nahanap na si Gengele. Nazen siya. Huwag kayo makinig sa kanyang MGA kaluko. Malinaw ang MGA talaan dito. Kahit sinong tao sa pundasyon ay makikita ang katotohanan. At ang MGA kasananggalingan. Yaya. Yaya. Ayan. Kinaban ako. Nawawala na rin si Meng Meng. Ano bang gagawin natin? Huwag matakot. May kita rin. Sasamahan kita sa paghahanap kay Meng Meng. Yao. Isang araw ka nang hindi kumain. Pupunta ako sa kusina para magluto ng giluga para sa'yo. Ayan. Sa loob ng 1 linggo, kung hindi ka uwi para ipamana ang yaman, ibibigay ko ang kumpanya. Sa iyong tiyuan. Agad akong tulungan na mag-book ng Ticket Papantang Yunching. Siege. Tayuhin.
Dinalayan ni GM Mediapolis Xiao. Sabi mo, tungkol dito sa atin, kung sakaling mahuli tayo, ang pagbebenta ng organo ay isang mabigat na krimen. Walang sinuman sa atin, Ange Macacalicta. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Para iligtas Xiao. Tungkol sa pagnanakaw ng donasyon ng fundasyon, Yulit. maaari akong makahan ng isang tao upang magdala ng kasalanan. Tungkol sa pagpatinamo. Ikaw. Talaga namang nalilito ka. Paano mo maringgayan Xiao? Pumunta ka na lang. Sino ang mag-aakala? Yung babae na si Kianmen. May tinago pa siya. Sa iba pang bagay, nagawa na naming linisin. Yung recording lang. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Auntie, anong pakiramdam Montag? Okay ka lang ba? Bakit ka nahimati? Kasi napanot ko. Yung live streaming gago. Bigla na lang tumaas ang presyon ko. Huwag kang mag-alala. Kung di ko nakita sa telebisyon, Hindi ko maintindihan ang chance na pamilya. na paring sa lugar ni Jiva NG Kazamal. Paano ka pa rin nasugatan? Tita. Hindi ka pa rin alam ang aking mga talento? Ito. Ay ginagamit ko upang ilipat ang kanilang pag-iingatan. Kaya ba kung hindi? Sino pa ba ang makakasira sa akin? Si Chen Zhenghao, isang masamang tao. Magaling kang pumunta sa court. I apply karing divorce. XXX. Ayusin Montag ang iyong buhay sa kanya. Huwag kang takot. Tiyako, akin na ang aplikasyon. Para sa pag-alaga sa masayang, kailan na rin maraming efufoso. Masayang ay ang ilaw ng minmin. Akin lamang. Kilonggang kung makya. Ang pag-alaga sa masayang, kailangan kong i-claim muli. Ang buhay ay puno ng MGA pagbabago. Sino ang nakakaalam? Na ang matagal mong hinahanap na kaibigan, Ay, ang ex-asawa ng salarin. para sa tiyain. Sa hinaharap. Makingat ka. Naksipa ko na ang pamilya Engechen. Hindi ganito samplong sa laba. Paglabas na ako sa ospital, papunta ako sa isang lugar. Magpabilangguwa para sa ilang oras sa tahanang kapatid ng inyong ama. Hindi kita ilagay sa pinsala. Tingin mo sa sinasabi mo, kamakailan lang ay naungkat. Ang negosyanteng may malasakit. Nakaso enge pagatayatay sa asawa at pandarambong. Na nagbukas sa hukuman engayon. Hindi nagbigay ang MGA autoridad. Ng kumpletong ebidensya. Nahatchlan ang hindi nagkasola at pinalaya. Hindi ba't sinabing may matibay na ebidensya? Paano ito posible? Tita. Mapahinga ka muna na remay o. Pakiyak ako. Anong nangyari? Fortuna. Chairman Chung. Ang inyong sekretarya ay lumabas. Natanggap na siya enge pakinom enge kuha samgea patuloy na bayad. Hindi ba't katulad ng inyong ex-wife? Sinunggaban ba siyang maging bayad sa kasalanan? Hindi ko rin makapaniala na ang aikin MGA tauhan ay makakagawa nege ganitong bagay. Pareho tayong nasasaktan. Ang iyong ex-asawa ay may sakit sa pagsip na schizophrenia. Ano ang gimaya din ni Jiu? Ang aikin asawa. Siyon nalulong sa sugal. At ang kanyang kalagayang mental, ay may problema rin. Ako naman, ayaw kong lalo siyang malugmok. Kaya't wala akong ibang magagawa, kundi gawin ito. Yaya. Zanman. Tayo'y mag-asawa. Ano man ang mga bagay, sa tingin ko dapat nating pag-usapan ng maayos. Bakit Montag? Ako binibigyan enge ganitong. Walong batayang paratang? Maghanda ka sa aking galit. Bobby. Yaya. Narito ang taong knagnakov enge donasyon. Papatayin kita, hipotrita. Papatayin kita, maho na nananakit. Kaya Montag pang magnakaf ang donasyon. Lijiao, tayo dalawa. Aro. Ay mahap. Huwag lumabas. Zundo. Yaw. Ay tiyouan iyong inutusan kong tingnan. Ang kumpanya ng pamilya CAN. Nakakita ako enge ilang impormasyon. Tingnan mo ito. Tingnan Montag. Ito ay tungkol sa MGA tong. Na sinuportahan enge pamilya Chen ang MGA para lang hope. Ang MGA estudyant sa MGA paralang ito e bawaton. May dropout rate na umabot sa 30. Ang mga paalang hope ay sumasagot sa mga bayarin. Bakit napakatas ang rating pag dropout? Ay tiyourin ang problema. Inutuzang kao ang kebigan kung nagtuturo sa bandod. Natingnan ang paaralan. Nalaman niyang ang MGA batong nag-dropout. Ay najawala. Nawawala. Zila. Ano ni nangyari? May nakita ka ba? Makhang. Kailan kong bumalik sa bahay na Regen? Dali. Pakiasap. Tulong Montag akong. Surin ang impormasyon enge pamilya Chen. Sige, pupunta muna ako. Ingatan mo ang sarili. Nong. Cha.
Siya ang asawa ni Yao Yao. Siya ang puto-puto. Mukhang kilala talaga siya. Ang pangalan niya ay Chen Zhenghao. Pangulo ng Chen Group. Chen Group. Panggunying nakatun sa industriya na logistik. Noon. Siya ay bumisita sa kumpanya. Upang makipakita sa Y. Gusto kong magsangil sa Y. Ang marketing department ay nag-isip Na ang Chen Group ay hindi mayroong regular na pamamaraan. Nakatutok sa parehong mataas at mababa na antas ng lipunan. At dahil dito ay inilaro nila ayon kayaya. na may hindi pinapayagan na pagkamatigas sa masamang tao. Hindi ganito madali siyang ibibigso sa akin. Ipagpalaki ang mga taong ito para makahanap. Bigyan mo ako ng impormasyon tungkol kay Chen Zhenghao. Na yo mismo. Tumatawag tayo sa kanyang bay. Nakatira ako sa bukas. Natagpuan ka pa o siya Fei. Pinilit na alamin ang lokasyon ng libro ng NGA account. At ay kinilang pa siya. Sa konting ebidensyang giyon. Gusto pa nilang hatulan ako. Sobrang imposibling isipin. Ngunit ang ay min pagsisikap. Es apundasyon. Ay naging yalang kabuluhan. Lahat nege bagay. Kaya nariwalang masamang babe. Sayang ko ito gawin na aking sarili. Ibabawasan ko ang kanyang organ sa alak. Ay, huwag ka nang magsalita ng ganito. Hindi mo ba narinig ang MGA bagong balita sa internet? Yan babae na iyon. Pero nakakwa siya hindi. 5 sunod-sunod na kampeonato sa martial arts Tama na, tatay. Humingi na ako ng tulong sa kaibigan. Siguradong mahuhuli ang babaeng ITO. Sa kanyang sariling bitag. Gusto mo bang sunugin ako? Hindi, wala akong. Nagtitipid ka lang ng galit sa akin. Sobe. Baka ba sa kasamang? Iyan na babae. Si Li Jiao. Bakit? Nakuha niya ang ebidensya. Hindi. Ako ba? Aina. Son BASI small, Zanzia? Anong gagawin Montag? Anong gagawin ko? Aina. Ako ay Epsilon malit na, biological na ama. Hindi mo ba narinig? Tinanong ka ang anak. Nasaan si Malit? Sobe mo. Hindi ko alam. Bibigay ko sa iyo ang huli mong pagkakataon. Sasabihin ba o hindi? Siya. Nasa bahay ng kaibigan ni Yao Yao siya. Yaya. Gaano katagal na tayong hindi nagkita? Ang bilis mo namang naisip ako. Alam mo namang darating ako kung hindi kita pinapasok. Akala Montag ba makakapasok ka? Madali. Young MGA specimen, Lahayen. Hindi ko inasahan na kayo, Pamilya Chen, sa likod ng lahat, ay may ginagawa. Gagawin. Ay. Kung walang ebidensya. Huwag kong magbila. Chay. Hulihin siya. ITO-an, nagdala mong tulong. Mukhang hindi naman maganda. Hey, huwag kong lumapit. Dalhin Montag siya dito. Maliit. Sinasabi mo, anong balak mo? Sumuko ka na lang. Kan hindi, kukunin ko ang buhay niya. Ito ay iyong sariling anak na babae. At ano na yon? B. Isang pangit na kalakal. Inalagaan hanggang dito, sapat na yon. Ikaw ay isang yalang pusong. Bastardo. Bitawan mo na si Xiao Xiao. Li Xiao. Hindi ka ba makakapagsalita? Habang pinapanood Montag siyang mamatay? Itigil mo na. Chen Zhenghao. Kung may problema, ako na ang harapin mo. Bitawan mo na si Xiao Xiao. Ipagbigay ang syringe sa kanya. Maayos na. Iba na lang siya. 8. Huwag matakot. Masamang Bobby. Nakarating na siya sa kaniyang pagkakataon. Nasa kamay ko na. Hilahin Montag. Li Xiao. Sinasalunggat mo ako. Talaga bang sulit ito?
00? Kung gusto mo mang-api, sige lang. Kung gusto mo akong saktan o batuhin, Ayos lang sa akin. Hahaha. ngayon alam ko na. Nag-aaral ka ng martial arts mula pagkabata. Matigas ang balat at layman. Ang kaniwang pisikal na pagdurusa ay wala sa iyo. Kaya ngayong araw, Pinapaigang kitang magaro-nere. Bagong estilo. Mararamdaman muntag ang pinakamataas na kasiyahan ng pagiging babae. Sa ganitong kamanghamanghang tanawin, paano tayo hindi magre-record at itago ito? ay Bakit ka pa nakatunggang? simulan na. Salamat, boss. Umalis ka. Li Xiao. Gusto ka o yung ganito muntag? May kakayahan ka. Pero halit na halit ka lang. Hahaha. Boss. Boss. Anong nangyari? Si Ginoong Bo ng Bo Group. Biglang bumisita. Nasa sala na siya ngayon. Paano sila nakarating dito? Nakakainis. Bantayan mo siya para sa akin. Maglalaro ako ulit agbalik ko. Opo, boss. Oy, Ginobo. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Talagang nakasisilaw ka. Gino Chen, napakamapagpakumbaba. Hindi ko alam kung bakit nandito si Ginoong Bo ngayon. Nandito ako sa Yuncheng para sa trabaho. Narinig kayo na hindi masadong maganda ang tagbong MGA bagay para sa'yo. Ginong Chen. Dumating ako upang makibalita. Ginong Bo. Nandito ka para pagtawanan ako. Siyempre hindi. Ganito kasi, Ginoong Chen. Ang pakikipagtulungan na inilahat ninyo nung nakaraang pagkakataon. Ang Ayman kumpanya. Enagdan sa mazuzing pagsusuri. At labis na interesado na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa inyo. Hahaha. Ganon pala. Ngunit, mayroon akong kaunting bagay na kailangan asikasuhin ngayon. Baka pwede nating ipagpaliban na lang. Pwede tayong mag-USAP sa opisina. Walang pagmamadali. Ginong Chen. Maganda ang pagkakaayos ng bahay. Maaari bang maglibot kami? Siyempre, walang problema. Kaya lang ngayon. Bigla akong may ginagawa. Takot ako na. Walang problema. Hindi mo na kailangang samahan ako. Maglalakat-lakat lang kami. Boss, pakiramdam ko, hindi maganda ang intensyon ni Pangulong Bo. Baka makahalata siya ng anuman. Malaki ang imperyo ng Bo Group. Sa ngayon, hindi natin siya pwedeng galitin. Bantayan mo siya ng mabuti. Sa mga lugar na hindi dapat lapitan. Huwag siyang papalapit. Yes. Ano ba talaga ang layunin niya? Boss, dumating ka na. Kamusta? Maayos ba? Boss, huwag kang mag-alala. Tinututukan namin siya. Walang nangyaring masama. Susunod, simulan na ang pagtanggap. Tunay na impyerno ito. Boss. Ikaw. Oy, Ginang, ano ito? Ahaw, pumunta ako dito para dalhan kayo ng pagkain. Salamat, Gianni. Ay naku. Lalamunan, ay Gil. Isang araw at isang gabi, hindi pwedeng. Maging ganito kagutom, huwag niyo kaming pahirapan. Bigyan niyo na lang siya ng bun. Walang anuman, hindi magagalit si Ahaw. Boss. Dumating kayong dalawa. Lumapit kayong dalawa sa akin. Boss. Gusto niyo bang kumuha ng litrato? Sige, kumuha kayo ng marami. Kayo dalawa, hubarin niya ang damit. Kung sino ang unang matatapos, siya ang unang aalis. Pasensya na, boss. Pasensya na, boss. Hey. Sige na. Tulong. Dumating kayo. Tulungan niyo ako. Bilisan. Hulihin niyo siya. Alam ko na.
hindi agad mawawala ang bisa ng pampatulog. CJ. Pasensya na, Ginoong Bo. Nasa pahinga si Ginoong Chen. Hindi ka makakapagpasok. Ayos yan. Ayos yan. Ginoong Hong Daming. Li Xiao. Huwag nang lumaban ng walang kabuluhan. Hindi ka makakatakas. Yao Yao. Yao Yao. Jian. Chong. Ayan. Hong. Yao Yao. Kilala niyo ba siya? Ibigay mo sa akin. Tama. Yao Yao, nandito na ako. Yao Yao. Yao Yao. Ayan. May magandang hinaharap ka pa, hindi ka dapat manatili para sa akin. Nahanap ko na, ang ilang balita tungkol kay Mengmeng. Mahahanap ko siya. Naway magtagumpay ka sa iyong landas. Ingatan mo ang iyong sarili. Ayan. Bakit parang nananaginip pa rin ako? May init ba ang akin sa panaginip? Ayan. Ayan. Ikaw nga talaga. Bakit ka nandito sa Yoncheng? Kung hindi ko nakita ka sa telebisyon, hindi ko sana alam. Hanggang kailan ka magtatago? Ako. Ikaw ay kasal na at may anak. Ikaw lang ang gusto ko. Yao Yao, bakit ka nagpakasal kay Chen Zhenghao? Inayos ng tiyahin ko ang blind date. Eh kasi, hindi na ako bata, di ba? Ayokong mag-alala siya. Tama, ayan. Si Mengmeng ay pinatay ng masamang tao na si Chen Zhenghao. Gusto kong maghiganti para sa kanya. Anong balak mo? Dahil ang batas ay hindi makakapagpataw sa kanya ng nararapat na parusa. Gagawin ko ito sa aking paraan. Hayaan siyang umamin ng sala. Ano man ang gusto mong gawin. Suportado kita ng walang kondisyon. Gawin mo lang. Ayan. Salamat sa iyo. Ayusin. Maliit. Maliit. Pangulo. Nalaman ng ating tao ang ilang impormasyon. Sa labas ng lungsod, sa kumpanya ng logistics ng Chen, ang mga ipinadala nating tao ay nakasunod sa isa sa mga ito, isang truck ng logistics. Naghahanap ng pagkakataon na makapasok at matuklasan. Nasa loob, hindi naman mga kargamento, kundi mga taong nainipon. Ayan. Nasa villa ni Chen Zhenghao ako. Sa ilalim ng lihim na silid, nakatagpo ng mga organo. May hinala ako. Maari bang tulungan mo ako, Ayan? Tulungan mo akong protektahan ang dalawang tao. Sige, walang problema. Pangulo, nagkaroon ng ilang hindi inaasahang sitwasyon. Gusto ko sanang ipaalam sa lahat. Si Li Xiang ay nagkaroon ng relasyon habang kasal, kaya nagkaroon ng ilang araw na mga gawa-gawang paratang. Ang layunin nito ay para ako, maging may kasalanan, upang makipaghiwalay sa kanya. Lahat pakiusap, tingnan ang case. Gusto lang akong gawing maling panig para makipaghiwalay sa kanya. Itong masamang tao ay naglakas loob pang maninira sa akin. Walang anuman. Hindi naman tayo mga pampublikong tao. Ang bagay na ito ay mabilis na mawawala. Natatakot ako na maapektuhan ang iyong reputasyon. Kumakain ako na parang, huwag mag-alala, may plano na ako para dito. Gusto niyang maglaro, ha?
Sige, lalaruin ko siya hanggang dulo. Ayan, tulungan mo akong makaalis dito. Ano ang sitwasyon sa kabila ni Busayan? Boss, grupo ng Bo, kakapublish lang ng anunsyo. Sinasabi ni Bo na magkaklase sila sa kolehiyo ng asawa at lihim na may pagtingin sa asawa sa loob ng maraming taon. Alam niyang hindi niya mahahanap ang asawa. Ngayon ay sa wakas natagpuan na. Sa isip ko lamang, ay tahimik na protektahan ang ginang. Talagang maliit ang tingin ko sa kanya. Hindi ko inasahan na lahat ng dumi ay ibubuho sa kanyang sarili. Boss, ang grupo ng Bo nitong mga nakaraang araw ay patuloy na nakikipaglaban sa atin. Marami pang mga kalakal ang nakaipit at hindi pa naipapadala. Isang grupo ng mga masasamang tao. Dalhin mo sa akin ang batang iyon. Pupunta tayo sa kanya para maghiganti. Tara na. CJ. Asawa, nandito ka na. Nagluto ako para sa iyo. Halika, tikman mo na. Bakit ka nandito? Si Bozeyan ba ito? Anak, ano bang sinasabi mo? Malinis at tapat ako sa kanya. Ngayon, gusto ko lang makasama ka at mamuhay ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Mag-asawa tayo. Kakaiba ba ako sa bahay? Halika, tikman mo. Ang masarap na pagkain na inihanda ko para sa iyo. Nagluto ako ng tea couples long slice. Sinalang na puso ng baboy at atay ng baboy. Mayroon ding sabaw ng yam at balat ng baboy. Kaya lang, maliit masyado ang apoy sa bahay. Medyo hilaw ang ulam na ito. Tara, tikman mo. Tao, dalhin niyo sa akin ang masamang babaeng ito. Dalhin niyo siya. Hindi ba pwedeng umupo at kumain ng maayos? Kailangan bang magpatayan? Sige na. Sino pa? Sama-sama. Sige, tara na. Ayaw mamatay, umalis ka. At kayo rin. Huwag, mayroon kang tawag, dumating ka at ihatid mo ang small-small. Mabilis ka. J. Asawa. Small-small ay kasama na ng ina. Siya ay natapos ngayon na ibinigay sa ibang lugar. Kasalukuyang sa villa, tayo na lang ang natira. Wala nang ibang makakaistorbo sa atin habang kumakain. Subukan mo na, hindi ba't ito ang paborito mong kainin? Atay puso, atay tiyan at bato. Huwag lumapit, huwag lumapit, huwag lumapit. Kumain ka na, bilisan mo. Asawa, nauuhaw ka na ba? Masarap ba ang nilutong pagkain ko? Lizzie Yao, papatayin kita. Mamatay ka na. Gusto mo ring patayin ako tulad ng ginawa ni Kianmeng? Patayin mo ba ako? Masamang babae. Kayong mga masamang babae. Mamatay kayo. Sa tingin mo masaya ito? Ikaw na. Mahilig ka bang maglaro ng kutsilyo? Ano ang pakiramdam ng mapaghiwa-hiwalay? Sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ito. Ganyan mo rin bang pinabagsak si Mengmeng? Gusto kang pinagpapataw ng buhay, hindi ba? Ako rin, hahayaan kita. Masuri ang espasyo na ito. Hindi ka ba nais umalis? Umalis ka. Huwag ka pang tanggihan ako. Tanggihan mo ako. Hindi, huwag. Nagkamali ako, nagkamali ako, nagkamali ako. Kumusta, masaya ba? Hindi mo ba akalain na pinapahirapan kita? Nagkamali ako, nagkamali ako. Alam ko na nagkamali ako. Masyado ng huli. Magkikita tayo sa susunod na buhay. Malinis. Hindi ako namatay. Asawa, bakit ka tumatakbo? Ito ay panimula lang. Huwag lumapit, huwag lumapit. Gusto kong ipaglaban ang lahat ng pagdurusa na naranasan ni Mengmeng. Sang-ayon ako na makipaghiwalay sa iyo. Agad akong makikipaghiwalay. Okay ba? Sang-ayon ka bang makipaghiwalay? Nan, paano naman ang kaunting kustodiya?
Ibigay ko sa iyo, ibigay mo na lahat. Pero kung ganito, ayaw ko namang makipaghiwalay, anong gagawin ko? Hindi, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't may relasyon ka sa taong si Buseyan? Di ba? Nang makipaghiwalay ka sa akin, hindi ba't masaya kayong dalawa? Kaysa sa mga ito, mas gusto kong mamatay ka. Huwag. Pagod na ako. Magluto ka para sa akin. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Huwag kang mag-isip na makakatakas ka. Sa labas ng iyong bahay, ay napalibutan na ng mga tao, na hindi ka makakalabas. Niyo ay. Yaw. Nakahugas na ng prutas. Nalinis na ba ang kwarto? Napakalaki ng bahay na ito. Walang kahit isang katulong. Talagang mahirap para sa iyo. Inlo, ayos. Inlo, ako. Ngayon na ay lilinis na. Inlo, ulo. Yaw. Naghuhugas ako ng maayos. Maaari mo bang ilagay ang mga basurang ito? Ihulog mo na lang sa basurahan. Kung madumi, linisin mo ulit. Ano pa ang silbi mo? Bilisan mo ang paglilinis. Pagkatapos mong magwalis, linisin mo ang lahat ng sahig. Gamit ang basahan, isa-isang. Punasan mo ng maayos. CJ. Tita, narito ay. Ako ay ipinadala ni Yaw para sunduin ka. Huwag kang mag-alala, ligtas dito. Nasaan si Yaw? Kumusta siya? Yaw. Nandyan si Yaw sa bahay ni Chen. Sin, bakit siya bumalik doon? Agad kang tumawag para makabalik siya at umalis doon. Bansa, bahay ni Chen. Ang pamilya Chen ay hindi basta-basta na kayang harapin. Tita, si Yaw ay para sa proteksyon ni Xiao. Kailangan lamang naganap na maparusahan ang pamilya Chen. Tanging sa gayon, maaaring mamuhay si Xiao ng tahimik sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito, si Yaw ay kayang protektahan si Xiao. Pero marami pang tao na katulad ni Xiao. Sino ang magproprotekta sa kanila? Yung mga tao na iyon. Sino ang magprotekta? Tia, huwag nang ulitin ang pagkakamali. Liz Yaw, sobrang pagod na ako sa paglilinis. Isang buong araw at gabi na akong hindi natutulog. Ayoko na. Sige, patayin mo na ako. Patayin mo na lang ako, okay na yon. Alam mo namang marami ang gawaing bahay. Hindi gawin ng mabuti. Noong pinatanggal mo ang katulong, at iniwan si Mengmei, na mag-isa, sa mga gawaing bahay, bakit hindi mo naisip ito? Ako, bilang asawa, hindi sumusunod sa tungkulin ng asawa. Ito ay para sa iyo, bibigyan kita ng parusa ng pamilya. Itik. Paano bang sinabi ng pamilya ninyo noon, tuwing may parusa ng pamilya? Pinalo ka dahil ikaw ay anak, na hindi gumagalang sa mga magulang. Pinalo ka dahil ikaw ay asawa, kabaligtaran ng asawa. 3. Bilang tao. Ako. Anong nangyari? Kakaiba ba? Matagal mo na akong sinabihan eh. Wala. Kami sa pamilya Chen ay mga tapat na negosyante. Talaga ba? Bigla akong naisip ng mas masaya. Subukan natin, ha? Wag. Alam mo ba kung ano ang paghiwa-hiwa? Yaw. Patay. Ang pagpatay ay labag sa batas. Asawa, huwag kang matakot. Walang gustong pumatay sa iyo. Pero ginawa mo, sobrang daming masamang bagay. Natutulog ako sa tabi mo. Pakiramdam ko ay hindi ako mapakali. Baka dapat kong putulin ang iyong mga kamay at paa para makabawi. Hindi. Yaw. Ikaw ay iligal na ikinulong. Sasampahan kita ng kaso. Sasampahan mo ako ng kaso. Makalalabas ka ba sa pintuang ito? Saan tayo magsisimula? Sa binti na ito, o sa binti na ito? Magsimula tayo dito. Huwag. Nakarinig din ako, na ang mga walang mga kamay at paa, ay tinatawag na tao. Gusto ko rin bumili ng malaking bariles ng alak, tulad ng sa telebisyon, at ilagay ka doon. Ilalagay ko, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko. Sa iyo, pakawalan mo na ako, wala akong interes sa pera mo. Kahit na maging tao ka na muli, aalagaan kita habang buhay. Mabilis lang ako, tinitiyak kong hindi kita sasaktan. Ako ay umamin. Ako, gusto kong pumunta sa presinto. Ako ay nagkamali. Talagang umamin ka. Ako,
Ako ay nagkamali. Mas gugustuhin ko pang magtungo sa istasyon ng pulisya para sumuko. Ayoko na magdusa mula sa iyo. Pakiusap, tulungan mo ako. Nasaan ang libro ng mga account? Huwag sanang madamay ang pamilya Chen. Sabihin mo sa akin. Sasagutin ko. Sabihin. Sa kwarto. Sa tapat ng kwarto, may isa pang lihim na silid. Doon ay may isang kahon. Lahat ng mga talaan, nandoon. Tinitiyak mo bang hindi ka magsisisi? Hindi na ako matatakot. Magsabi ng totoo. Narinig. Ulat mula sa pahayagan. Ngayon ay napakainit ng usapan tungkol sa suspect. Si Chen Zhenghao ay husgahan ngayon. Inaasahan natin ang huling resulta. Kayo mga masamang tao. Dapat kayong mamatay. Bansa, saka na rin hindi na ito tatagal ng matagal. Saka na rin hindi na ito tatagal ng matagal. Dalhin ang akusado. Ito na namang dalaga, ang paratang. Mahal na hukom, narito ang detalyadong mga tala, at ang mga suspect. Ang testimonya ni Chen Zhenghao ay maaaring patunayan. Si Chen Zhenghao at ang buong pamilya ni Chen, na maihigit sa 10 tao, sa loob ng maraming taon, ay nagpapanggap na isang kumpanya ng logistics. At nagsasagawa ng donasyon sa mga paaralang Hope sa bundok. Sa totoo lang, nagsisinungaling ka. Lahat ng ito ay peke. Punong hukom. May ebidensya ako. Pakitignan ito. Diyos ko. Gaano kaayos si Frank Lang? Mga masamang tao tulad ni Moser, dapat barilin si Xiaos ng 1 beses. Dapat barilin sila Wang ng 1 beses. Tahimik, inakusahan, maaari mong ipahayag ang iyong mga paratang. Magsimula na. Pangulo ng hukuman, humihiling akong ipagtanggol ang sarili. Pahintulutan, lahat ay kasinungalingan. Ako ay pinilit na umamin ng kanya. Lahat ng mga paratang, ay siya lamang ang nag-imbento. Chen Zhenghao, ulitin mo yan. Nagkamali ako. Aaminin ko. Lahat ay kinilala. Mahal na hukom. Nakita ninyo lahat. Sinabi ng anak ko na ito ay lahat dahil sa babae ito, na pinilit siyang umamin. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan, maaaring magpa-examine kayo. Wala nang kahit anong laman ang anak ko. Wala nang kahit isang piraso ng laman. Kayo, mga mababahong bata, medyo bata pa kayo. Mayroon pa bang ibang ebidensya ang nagreklamo? Kung wala na, ang nasasakdal ay hindi nagkasala. Mayroon pa tayong testigo. Ginoong hukom, nahanap namin ang pinaka nakapagpapatunay na saksi. Pakiusap, payagan siyang tumestigo sa korte. Sang-ayon ang hukuman, pakiusap, saksi. Pakiusap, ipahayag ng saksi ang kanyang saloobin. Mahal na hukom, ang tunay na ina ng nasasakdal. Nakita ko ng higit sa 1 beses ang aking anak na kasama ang isang grupo ng mga estranghero. Dinala sa lihim na silid sa bahay. Isa pa, mayroon akong surveillance footage dito. Tuwing ginagawa ng anak kong lalaki, kumuha ng isang organ. Lahat ay nagre-record ng video. Akala niya ay nadelete na ito ng maayos. Sa totoo lang, lahat sila ay lihim kong itinago. Hindi lang ang anak kong si Chen Zhenghao. Ngayon, kailangan kong personal na ituwid ang bawat isa sa pamilyang Chen. Sila ay mga bahagi ng makasalanang industriyang ito. Dito sa loob ay may video ng mga tao ng pamilya Chen na naghahati-hati. Sumi, nagawa mo na talagang masama, di ba? Ikaw na, walang utang na loob na babae. Kumain ka sa akin, uminom ka sa akin. Sa loob ng maraming taon, ngayon may babae na ito na nagsisilbing suporta sa iyo sa likod. Kaya sa tingin mo, napakahusay mo na, di ba? Matagal ko nang, dapat kayong ituro. Kayo, mga basura, dapat parusahan. Ilang araw lang akong hindi nagtakda sa iyo ng mga alituntunin, at ikaw ay ikaw. Ano nang meron ako? Ikaw lang ba ang marunong manakit? Ikaw lang ba ang marunong manakit?
Ikaw lang ba ang marunong manakit? Ikaw lang ang marunong tumama. Tahimik. May kasalanan ako. Bakit ko kailangang tiisin ang inyong pang-aapi ng maraming taon? Swerte. Dapat noon pa man ay, nagawa ko na kayong lahat, mga halimaw. Nagsabi na. Ang korte ay nagpahayag ng hatol. Si Chen Zhenghao ay napatunayang nagkasala dahil sa komplikadong kaso. Mayroon pang iba pang mga suspect. Ngayon ay pakiusap sa mga otoridad ng batas. Makipagtulungan sa investigasyon. Kapag nahuli na ang lahat ng mga suspect, ay muling hahatulan. Umalis sa korte. Tatay. Menmeng. Nasa langit ka ba? Nakikita mo ba? Lahat ng masamang bagay ay hindi kailanman maitatago magpakailanman. Ang langit ay malawak pero walang nakakaligtas. Lahat ng kasalanan sa harap ng batas ay walang masisilungan. Sa baywang, bumaba. Isang hakbang papababa. Ituwid ang likod. Kanan kamay. Kaliwang kamay. Huling 5 segundo. CJ, 5, 4, 3, 2. CJ. Pagod ka ba? Hindi pagod. Maliit. Dapat nating tandaan na mag-aral ng mabuti. Kapag may kasanayan na tayo, hindi tayo matatakot. Sa sinuman, naiintindihan ba? Alainan, naiintindihan na. Nanay, napakabait. Ayos. Darating na ako. Anong kailangan mo sa akin? Yaw. Nahatulan ako ng kamatayan. Hindi na ako mabubuhay ng ilang araw. Nasa overseas account ko. Mayroon pang isang halaga ng pera. Tulungan mo akong kunin ito. Sa hinaharap, alagaan mo si Xiaoxiao ng maayos. Huwag kang mag-alala. Malinis ang perang ito. Hindi gagastos si Xiaoxiao ang pera mo. Hindi ka naman niya ama. Yaw. Isipin mo na lang na ito ang aking pagkubos. Pakiusap, yaw. Kung alam ko lang ito noon, bakit pa ako nagkaganito? Iyan, bakit ka nandito? Natatakot si Xiaoxiao na hindi ka masiyahan. Kaya tumawag siya sa akin. Ikaw, batang ito. Sige na. Ikaw. Bakit? Yaw. Nakamiss na tayo, ng matagal. Mahaba pa ang panahon. Ayaw ko nang mamiss ka ulit. Pakakasalan mo ba ako? Ayan. Ako. Ninang, pakasalan mo siya. Yung. Naway maging dalisay ang mundo.